Simula ng paglobo ng bilang ng mga mag-asawang naghihiwalay, ibinahagi ng ilang padre de pamilya ang kani-kanilang sikreto sa matagumpay na pagsasama sa paglulunsad ng Movement for Better Husbands. Saksi si Rida Reyes. Ano nga bang mga sangkap na kailangan para matiyak ang habang buhay na pagsasama ng isang mag-asawa? Ang mga padre de pamilyang ito, ibinahagi ang kani-kanilang sikreto sa matagumpay na pagsasama sa paglulunsad kanina ng Movement for Better Husbands. Tinatrabaho yan eh. You work on a relationship. Sometimes you give, sometimes you take. There are also times na there will always be differences and you work those differences out. So, keep those lines of communication open. Change the mindset that marriage is all about the macho man and the wife just being a slave. It's all about, hey, honeymoon should be till the day you die. Mas madaling sabihin kaysa gawin, lalo pat kapansin-pansin tila mas dumarami na ngayon ang bilang ng mga mag-asawang naghihiwalay. Sa datos nga ng Office of the Solicitor General, kumpara noong taong 2001 ay malaki na ang itinaas ng bilang ng mga naghahain ng annulment case sa bansa. Mula Enero hanggang Setyembre lang ng taong 2008, nasa mahigit 7,000 na ang nagsampa sa korte. Hindi pa kasama dyan ang mga impormal na hiwalayan. Ayon sa isang marriage counselor, sari-saring problema ang lumulutang sa buhay mag-asawa. The modern woman ngayon ay may trabaho. So, nagugulangan sila sa pera. They don't trust one another with each other's finances. Number two, of course, is the third party. Yan talagang maraming incidents niyan. Third party problems. And then yung pangatlo, yung character differences. Yan talagang they don't even try to resolve kung paano dati yung mga differences niyan, they excited one another. Very interesting. Afterwards, they become the source of irritants and afterwards yan talaga nakakapag-break apart ng marriage. Sa maraming insidente nga, nauuwi pa ang bangayan sa karahasan. Katunayan sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, pinakamataas ang naitalang bilang ng karahasan sa mga kababaihan nitong taong 2009 kumpara noong mga nakakaraang taon. Paliwanag ni Naomi Olivares na kaugat daw ito sa kulturang machismo na lagana pa rin sa maraming Pilipinong kalalakihan. So there's it comes from an inflated sense of self. Akala nila nababawasan ang kanilang pagkalalaki. Kunwari, if they show tenderness, if they show yung pag-aasikaso sa asawa. Ang pag-asawa, ika nga ng kasabihan, ay hindi gaya ng karing mainit na kapag napaso ay pwedeng bas na lamang na iluluwa. Pero sa anumang samahan, hindi dapat nawawala ang respeto, tiwala, at syempre pag-ibig, ilan sa mga pundasyong kailangan para sa isang habang buhay na pagsasama. Ako, si Rida Reyes, ang inyong saksi.